Alex Caruso, Nikola Jokic at ang balak na kunin ng Lakers sa trade deadline, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Lalo namang lalakas ang depensa ng Warriors kapag nakuha nila si Alex Caruso. Kabilang kasi ang Golden State Warriors sa mga koponan na interesado na makipag-trade para makuha si Caruso. Nag-e-struggle kasi sa ngayon ang koponan ni Stephen Curry, lalo na sa kanilang depensa, na nasa rank 22 nga sila pagdating dito na may 117.4. Isa pa ay nag-e-struggle din ang partner ni Stephen Curry na si Klay Thompson. Kaya nahihirapan ngayon ang Golden State Warriors na makakuha ng panalo kahit maganda pa ang performance ni Stephen Curry. Na dito nga bagay sa kanila ang katulad ni Alex Caruso na isang 3-and-D player, na ngayong season ay may average itong 10 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block per game. At meron naman itong impressive na shooting na 46% sa field at 40% naman beyond the arc. Kaya kung gusto talaga ng Golden State Warriors na makapasok ng playoffs, ay dapat silang kumuha ng player na magdadala agad ng impact sa kanilang kupunan, especially na pagdating sa kanilang depensa. Samantalang maaagaw na ni Nikola Jokic ang pagiging top spot sa MVP ladder. Nalalapit na kasing maging official na ineligible itong si Joel Embiid sa nasabing award. Lalo at mag-undergo nga ito sa kanyang knee surgery, kaya wala na itong pag-asa na umabot ng 65 games para ma-qualify sa mga awards sa NBA. Kaya sayang at malaki pa naman sana ang chance ni Embiid na tanghalin na MVP ngayong season. Paano ba naman ay meron lang naman itong 22 game streak na may at least 30 points. Naputol na nga lang ito sa naging laban nila sa Golden State Warriors, na kung saan ay nagtamo dito si Embiid ng meniscus injury kasabay ng kanilang pagkatalo. Kaya naman ay si Nikola Jokic na ang namumuna para tanghalin MVP ngayong season, na nag-average lang naman ito ngayon ng 26 points, 12 rebounds at 9 assists per game, na may 58% sa field at 36% naman beyond the arc. Kaya kapag nagkataon ito na ang pangatlong beses na mananalo si Nikola Jokic ng season MVP. Pero syempre mga idol, ay importante pa rin ang manalo ng championship. Kaya para kay Joel Embiid ay kailangan lang nitong magpagaling pagkatapos ng kanyang surgery sa tuhod. Lalo at kapag nagawa niyang mag-champion ay panigurado na malaki ang chance na siya ang maging finals MVP. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Na possible na si Nikola Jokic na ang manalo ng MVP ngayong season. Samantalang ang kailangan daw ng Lakers na makuha bago ang trade deadline ay isang defensive wing player. Lalo at mawawala ng ilang linggo si Vanderbilt sa kanilang kupunan dahil sa foot injury nito. At possible pang hindi na ito maglaro ngayong season at patuloy pa nga ang observation na ginagawa sa injury nito. Malaki kasing kawalan si Vanderbilt sa depensa ng Lakers. Kaya para mapunan ito ay kailangan nila ng at least isa o dalawang defensive wing. Na ang matunog ng mga pangalan na possible makuha ng Lakers sa trade ay sila Dorian Finney-Smith at Royce O'Neal. Parehas ng solid na 3-and-D player ang dalawang ito. Pero andyan pa rin mga idol ang interest ng Lakers na makuha ang guard na si DeJounte Murray. Lalo at sa ngayon ay tanging Lakers at Utah Jazz lang daw ang nagpapakita ng interest na makuha si DeJounte Murray via trade. Kaya asahan natin mga idol na isang solid na 3-and-D player ang balak na kunin ng Lakers sa trade deadline. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.